Ang MCI sa atin has already become a doctrine. So we have been doing the process very fast. As to the deadline, it varies. It depends on the circumstances at hand. But what I can assure is we have been doing it as timely as sure. Nagsimula na ang inisyal na Maritime Casualty Investigation o MCI sa pagtaob ng MV Hong Hai 16 sa coastal area ng Occidental Mindoro. Ito ang kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG 6 na araw matapos tumaob ang naturang dredging vessel. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ipapatawag sa investigasyon ang may-ari nito bilang bahagi ng due process. Aalamin rin ito ang dahilan ng pagtaob ng barko at ang mga aspeto ng kaligtasan sa nangyaring insidente. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang mga tauhan ng PCG ng Seaborne Patrol upang tingnan ang posibilidad ng pagtagas ng karga nitong langis. Tinatayang aabot sa 2,000 litrong lube oil at 30 litrong krudo ang karga ng barko. Agad rin namang naglagay ng oil spill boom sa bahagi ng karagatan, ngunit pinag-uusapan na rin ang planong pagtanggal ng tumaob na dredging vessel mula sa bisinidad. They are already in talks with the private salvors. So the timeline, they are yet to present to me the salvage. Bagaman isinagawa na rin ang inisyal na investigasyon kaugnay ng pangyayari, tiniyak ng PCG na nakatutok pa rin sila sa search and rescue operation para sa iba pang mga nawawalang tripulante. Yes, as of yesterday, kahit kasi Semana Santa, yung mga tauhan natin ay tuloy-tuloy yung kanilang search and rescue operations. 2 na lang sa 10 missing natitira. And as we speak, diving operations are still involved. Sa 25 crew member ng barko na binubuo ng 13 Pilipino at 12 Chinese nationals, 9 na tripulante na ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Unang nasagip ng mga mangingisda ang 6 na Pinoy at 8 Chinese individuals. Samantala, nag-aina ng cease and desist order ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro laban sa Blue Max Trade Link Incorporated, ang kumpanyang nagsasagawa ng dredging operation sa ilog ng Barangay Malawaan. Batay sa kautusan, lumabag umano ang kumpanya sa mga alituntunin ng Department of Environment and Natural Resources at iba pang umiiral na batas at regulasyong may kinalaman sa pangangasiwa ng likas na yaman. Inaatasan din ng Blue Max na pansamantalang itigil ang lahat ng operasyon hanggat nagsasagawa ng investigasyon sa nangyaring sakuna. Una nang sinabi ng kumpanya na susunod sila sa anumang ipag-utos ng lokal na pamahalaan, kabilang na ang pagsususpinde ng operasyon at iba pang hakbang. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.